righteous living. Ang mga pagpapala sa pamumuhay na kung saan matuwid na pamumuhay. Ito po yung atin pong pag-uusapan sa hapon po na ito. At syempre, bilang paggalang sa Ginoo sa kanya pong mga salita, tayo po lahat ay tumayo at atin pong basahin ang mga salita ng Diyos na matutunghayan po natin sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 1 hanggang talatang 7. Dito po natin hahanguin ang mga mensahe na nais na ipahatid ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Kawikaan 20, talatang 1 hanggang talatang 7. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya, isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal, ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Ang marangal na tao'y umiiwas sa kaguluhan. Ngunit, ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. Tulad ng tubig, nangalalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatalok sa isang matalino. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat. Ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Sabi po sa English version, a righteous man who walks in his integrity, how blessed are his sons after him. Sa NLT, the godly walk with integrity, blessed are their children who follow them. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po. Dahil sa bawat pamilya, naglagay ka po ng mga ama. Meron po mga ama ng tahanan. Kaya lang, Panginoon, marami po mga ama ng tahanan na sa halip na sila po ang maging daluyan ng pagpapala para sa kanila po mga anak. Meron po mga ama ng tahanan na nagiging dahilan ng pagpariwara ng kanila po mga anak. Panginoon, hayaan mo po na habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita sa hapon po na ito, sa celebration na ito ng Father's Day, sa Agape Love Family Community Church, ikaw po, Santong Espiritu, ang siyang mangusap, lumalaw at kumilos sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita, at ngayon pa lamang sa iyo po ipinagkakatiwala ang buong tagumpay ng selebrasyon na ito. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Ito pa natin ang Panginoon. The blessings of righteous living. Pagpapala, mga biyaya na nakakamtan kapag ka ang isang tao ay namumuhay sa tinatawag na matuwid na pamumuhay. Kung meron pong pagpapala sa isang tao na nabubuhay o namumuhay sa matuwid na pamumuhay, meron din pong sandamakmak na sumpa sa mga tao
na hindi namumuhay ayon sa matuwid na pamumuhay. Kaya, saan niyo gusto doon? The blessings or the curse? Gusto natin ang pagpapala, gusto natin ang blessing. But the problem is, action speaks louder than words. Amen? Yung action natin, yung buhay natin, yung pamumuhay natin, yun ang nagbabadya. Kung talagang gusto mo ang pagpapala at dumaloy sa iyo, o sumpa, nakatakot-takot ang dadaloy sa iyo. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, tinutukan ko lang po ang isang talata. Pero pinasadahan ko pa rin yung mga iba-iba mga talata. In particular, talata 7, na ang sabi nga ulit dyan, a righteous man who walks in his integrity, how blessed are his sons after him. Yung matuwid na tao na lumalakad ng may integridad, Bible said, it affects to his children. Amen. Damay ang kanyang mga anak. Personal, mapapagpala siya. At kasunod po dito, pati ang kanyang sambahayan. Pati ang kanyang mga anak. Yung kanyang mga anak, nalalakad din ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po yung mga senaryo ng ating po mga pinag-uusapan. Sabi nga sa New Living Translation, the godly, ang maka-Diyos, lumalakad, walk with integrity. When the godly walk in integrity, na sabi ng kasunod, how blessed are their children who follow Him. Amen. So, alam niyo po, pag meron kayong ama, no, o ina ng tahanan, na kung saan sila po ay lumalakad ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, kayo po mga bata, may tuturing po na kayo po ay mapalad. Amen? Sobrang mapalad ang mga bata o ang mga kabataan. Kung kayo ay mayroong tatay na may takot sa Diyos. Kung kayo ay mayroong ina na mayroong takot sa Panginoon. Kaya ganyan po kahalaga. And there are a lots of blessing, hamon sa mga tatay, mga ama ng tahanan. Di lamang sa mga kausap ko ngayon, nasa online, no? Iba't ibang mga bansa na aabutin ang pangangaral po na ito. Sabi nga, this text reminds us that the righteous man live blameless, lives, and their children are blessed after them in a world filled with moral bankruptcy. Amen. Na para bagang ang mga talata daw po na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pamumuhay, ang mabuhay ng matuwid, ang mabuhay na meron takot sa Panginoon, sila po ay mabubuhay ng may kapayapaan. At ito pong nararanasan ng mga magulang na ito, it affects to their children. And not only affects to their children, ito po ay nagbibigay ng liwanag, ilaw, sa mga kapaligiran po natin na nabubuhay naman in a wickedness. Nagsisilbing liwanag po tayo. Amen? Kaya sa mga ama,
ng tahanan na mga matuwid, may takot sa Diyos, saludo po ako sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Keep up the good work. Amen? And this text challenges us to live with integrity and in godly living. Amen? Hindi po kabaklaan ang mamuhay ng may katwiran. Ang mabuhay ng matuwid. Amen? So, at yun po ang ninanais ng Panginoon na makita sa bawat isa po sa atin, lalo't higit kung ikaw ang ama ng tahanan. Malaki po ang gampanin ng mga ama sa kanilang mga tahanan. Pag ang haligi ng tahanan ang unang nagloko, ang unang napariwara ang buhay, it affects to his relationship with his wife. It affects to his relationship with his children. That is the reality. Ang dami pong mga tao ngayon, pamilya ngayon nawasak. Yung iba po, yung babae ang siyang gumanap bilang ama at ina ng tahanan. Bakit? Yung iba sumakabilang buhay. Yung iba naman sumakabilang bahay. Mga duguan ng puso. Pero dahil yun ang realidad, kailangan nilang tayuan ang pagiging ama at ina ng tahanan. Meron naman po, ama ka, sumakabilang bahay din ang ilaw ng tahanan. Di ba? Ang dami po mga challenges ang kinakaharap po natin within our family. Sometimes, our problem is all about our children. Amen? Sometimes. Ang hirap yata magkaroon ng anak na adik. Tama. Ang hirap yata magkaroon ng anak na basagulero. Ang hirap yata magkaroon ng anak na labas-pasok sa pintuan ng kulungan. Ang hirap, di ba? Pero, yun ang realidad. Kaya tayo po mga ama ng tahanan, malaki po ang papel natin sa loob ng ating po mga tahanan. Pag ang ama, ang unang nakakilala kay Lord, ang unang nag-surrender ng buhay kay Lord, mataas ang porsyento, pati ang asawa at mga anak, makakasama na naglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Pwede palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Pag-usapan natin sa tema, what are the characteristics of a man live in righteousness? Ano-ano po ang mga katangian ng isang tao na nabubuhay ng matuwid, nabubuhay ng mumuhay sa katuwiran? Sa talatang 7, ang sabi po diyan, a righteous man who walks in his integrity, meaning to say, the righteous man walks in his integrity. Mahalaga ang integridad, lalo na ama ng tahanan.
Napakahalaga po yan. Ibig sabihin, walking in integrity means living a life that aligns with core values, aligns with right principles, and align with good moral character. Pag sinuma natin ang mga bagay na ito, align ang buhay mo kung ano ang kalooban ng Diyos na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Nililinyada mo ang buhay mo sa kalooban ng Panginoon. Hindi ang gusto mo, hindi ang desire mo, hindi ang lust mo, kundi ang kalooban ng Diyos ang siyang ninanais mo na iyong gawin. Amen po ba? Amen. So, kaya kung tayo po ay nabubuhay o namumuhay in a wicked way of life, wala ka po andyan, wala ka po patutunguhan. Naalala ko lang yung talatang 2. Sabi po diyan, ang puot ng hari ay parang liyong umuungal. Ang gumalit sa kanya ay nanganganib ang buhay. Ibig sabihin nito, Pastor, ang puot ng hari, parang liyong umuungal. Pag ginalit mo siya, ito ay sumasakmal. So, may mga implikasyon. Meron akong nakita. O pwedeng huwag mong galitin, huwag mong awayin, no? Huwag mong asarin yung mga namiminuno. Mga pinuno. Di ba ba? At alam niyo po ba, meron pa akong nakita higit sa lahat. Huwag nating, sabi nung ang puot ng hari, siyempre pinakahari, walang iba kundi ang Diyos. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Ang sino mang humahamon sa Kanya, diba? Hindi magtatagumpay. Amen. Marami pong nagmamak sa Diyos. Yung iba naman hindi nagmamak by words. Pero yung minamak nila ang Diyos in action. Through their action. Alam niyo po, ang pakikipaglaban sa Diyos, ito po ay pakikipaglaban ng walang katagumpayan. Amen? Kaya ang pinakasolusyon ng pinakasusi, hanggat buhay pa tayong lahat, hanggat malakas po tayong lahat, isurrender na po natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Upang ikaw at ako ay mapaayos. Makaranas ng maalwan, maayos, mapayapa, matagumpay na buhay hanggat nabubuhay po tayo. Amen? So, aligning. Ano po ang mga karakteristik ng mga taong matuwid? Una, siya po ay honest. Sa Pampangan, honest. Wow. So, pero honest. Kasi pagka sa kanila, yung may H, tinatanggalan ng H. Walang S, lalagyan ng H. Kaya, instead na honesty, honesty. Pero ang pinakakahulugan ko talaga niyaan, being truthful in words and in action. Amen?
truthful, tapat. Sa salita at sa gawa. Yan po yung man who lives in integrity. Amen. Pag may asawa ka na nabubuhay sa katuwiran, matuwid na pamumuhay, magtiwala ka. Amen? Kahit saan paano pa magpunta yan, hindi gagawa ng kalokohan yan. May takot sa Diyos. Umiiwas doon po sa mga kontrobersyal na buhay. No? Kahit na magparamdam pa ang mga magagandang babae, ha? At talikuran mo lang yan. Are you with me? Ang gawa po pa naman natin, ano? Oh, Kamel. Ha? So, lalo na kapag ikaw ay dumatayo sa pulpit, tingin ng mga miyembro sa'yo, pagwapo-gwapo. Tama ba? Tapos kinukumpara niyo ako sa asawa niyo. Tama ba? So, ako nangangaral yung pastor. Sasabihin nila, sana katulad ni pastor, nag-i siya. Yung asawa ko. Pero, tandaan niyo po, sa biyaya at sa grasya ng Panginoon Diyos, may pagmamalaki po. I am a man na meron ng isang babae na naging babae sa buhay ko. Kaya ba natin ang bahay? At yun din sana ang gusto ko ipamana sa aking mga anak, lalo na yung mga lalaki. Di ba? Samuel. Ang gaganda pa naman ng lahi natin. Parang ganda no? Pero, ganun din. Kahit na sa mga lalaki kong anak, lalo na sa mga babae kong anak. Amen? Mahalaga ang mamuhay na may integridad. Amen? Ganyan po kahalaga. Honest, siya raw po ay truthful sa salita at sa gawa. Amen. Pangalawa, authenticity. Being genuine and transparent. Diba? Transparent. Meaning to say, wala kayo tinatago. Ako po, ang cellphone ko, kahit ang kapupla bumukas niyan, alam nila, password niya. Kahit sino niya, anytime bubuksan niya, okay lang. Hindi ako natatakot. Bakit? Wala akong ikakatakot. Amen. Are you with me? Pag ang asawa ninyo itinatago ang cellphone, matakot ka na. Di ba kasi, pinag-isa tayo ng Diyos eh. Tingnan nyo ha, may mga katuyan na private daw yun. Private. Ang pinagsama ng Diyos, di ba? Yung dati magkaiba, naging isa. Di ba? Oh. Kaya dapat, transparent ka unang-una sa asawa mo. Amen? Amen. Wala kayo tinatago. Pareho ha? Hindi naman panlalaki ito. Kasama babae. Amen? So, transparent. And of course, accountability. Taking responsibility in words and actions. Tandaan po natin.
We are all accountable. Accountable for what? Accountable in our personal life. Buhay natin, pananagutan natin yan kay Lord. Paano natin ginagamit yan? Paano natin sinisira yan? Paano natin inalagaan yan? Accountability kay Lord yan. Mananagot tayo sa Kanya. Pag sinira mo yan, pag winasak mo yan, alam niyo kung paano winawasak o nawawasak ang katawan. Amen? Accountable natin sa Diyos ang pamilya na meron tayo. Hello? Hindi nagkataon inilagay ka ng Diyos sa pamilya na yan. Iba dati, iba yung surname mo. Nang ikasal kayo, nagbago yung surname mo. Meaning to say, doon ka na. Kapamilya ka na. At hindi nagkatunadyan ka, mananagot ka niya. Pananagutan mo, una, ang mga ama ng tahanan sa Panginoon Diyos, pag nawasak ang pamilya na yan. Nasira ang pamilya na yan. Amen? Ganyan po kahalaga ang tahanan. At ang nakakalungkot, ang realidad, maraming tahanan ngayon wasak. Sabu. Hiwalay ang tiglo sa puti. Yung iba naman nagsasama sa loob. Magkasama. Pero para hiwalay. Are you with me? Physical, magkasama kayo. Pero, ang damdamin, malayo na sa isa't isa. Accountability. Balikan po natin ang ating pamilya. Balikan po natin ang ating tahanan. Balikan natin ang ating mahal sa buhay. Huwag natin kaayaan na durugin ng kaaway. Nawasakin ng kaaway ang ating pamilya. Palakpakan po natin ang Panginoon. When you walk in integrity, you build trust and respect with others. Amen. Pag nabubuhay ka na mayroong integridad, ito po ay humahatak ng tiwala. And it builds a healthy and loving relationship to other people. Amen? Integridad. Ganyan kahalaga. It is all about being whole. Wholeness. And true to yourself, true to God, and true to others. That is integrity. Amen? Yung bang hindi matitinag? Pag may problema, hindi ka matitinag. Pag may tukso, hindi ka matitinag. Wholeness. Alala niyo yung Titanic? Yung gumawa na napakayabang. Sabi, even God, kahit ang Diyos, hindi niya kaya ilubog ito. Di ba? Alam niya matibay, matatag. Pero iceberg lang pala ang katapat. Di ba? Meaning to say, naging kampante, naging hambog. Dahil nga naging hambog,
Ipinakita ng Diyos, kayang bumagsak. Pwede kang bumagsak. Hello? So, that is the first characteristic of a man live in righteousness. Sipatin natin yung kabilang bahagi. The unrighteous man walks in his wickedness. Ang mga liko nabubuhay sa karumihan, namumuhay sa kamalian. Tingnan niyo po. Itinuro ng context kung ano-ano ang katangian ng mga taong liko. Unang-una, sabi ng talatang 1, wine is mocker. Strong drink is brawler. And whoever intoxicated by it is fool. Hello? Sabi sa Tagalog, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Sino po yung mga fool? Sino yung mangmang? Lasinggero. Yung nagpapakalulong sa alak. Eh, pastor, hindi naman ako nagpapakalulong. Bahala ka. Kaya lang, nagsimula sa patikim-tikim, bandang huli, sabi, pastor, kunti na. Yung konti, later on, konti-konti na. Diba? Simula lang dun eh. Pero, ang tingin ng Diyos sa mga lasengko, mang-mang. Hello. Alam niyo po ngayon, maraming babae, lasenggera. Are you with me? Nasa catwalk pa eh. Diba? Ikuta, ang tinitira, hindi red wine. Diba? Hard drink. Subukan nyo, ngayon, linggo ngayon, takay dyan. Catwalk, hapon. Naglipa na. Hahapay-hapay. Kababain. So, isa po yun sa ayaw ng Diyos. Sa verse 3, sabi po ng talatang 3, ang marangal na tao ay umiiwas sa kaguluhan. Ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Oh. Isa pang grupo ng mga wicked, pala-away. Diba? Ang matalinong tao, umiiwas sa kaguluhan. Yung mangmang, naghahanap ng gulo. Diba? Ito yung mga high blood. Pero pag driver ka, diba, ang daming mga nagkakatbigta, ang daming mga, minsan, napapabudyaw na lang tuloy. Yung iba, kahit pista, ano eh. Diba? At yung iba talaga bumababa. Pagbaba, hahamunin yung nakagit-gitan. May dala kang kutsilyo. Pinagdagang-galong-galong. Usan niya! Ay nang pagbukas. Bang! 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 Hindi pa tayo. Hello? Diba? Yung mga mainitin ng ulo,
Di ba? Hindi tama. Hindi angkop. Amen? Giving away from the strife is an honor for a man, but fool will quarrel. Amen? Yung pag-iwas, karunungan yun. Nagbibigay ng honor. Pero yung mangmang, sinusubok yung sarili nila sa kaguluhan. Madaling pumasok sa gulo, pero mahirap lumabas. Tama? Yan sabi nga ng Tagalog, yun nga, yung mga mainitin ng ulo, palaaway. Sumunod, talatang 4, ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. Ano pa kayo ni Lord? Sabi ng English, the sluggard does not plow after the autumn, so he begs during the harvest and has nothing. Bawal ang tamad. Amen? Isa sa pinag-iinisan ng Diyos ang katamaran. Amen? Sabi nga po ng Proverbs chapter 6, tingnan mo yung langgam. Ikaw taong ubod tamad. Pamumuhay niya ipagpastan mo. At nang ikaw ay mamula, walang hari na nag-uutos. Pero kusa na lumalabas at naghahanap ng pagkain araw-araw. Amen. So, kasama pala sa wickedness sa katamaran. Hello? Yan po ang mga the unrighteous man walks in his wickedness. Kaya nga kung babalikan natin, the blessing of righteous living. And there is also a curse with an unrighteous living. May sumpa. Pag ikaw nabuhay o namuhay nang wala sa katwiran. Pangatlo, the blessings of righteous living. Okay, sino po yung gusto ng blessing? Diba? Ang may blessing lang, yung righteous. Ulit ko, no? Ito yung mga blessing pag-usapan natin. Maganda ito. Amen? Pero kung hindi ka righteous, huwag masahan ito. Or else, pwede ka magbago. Tama? Okay. Sabi ng talatang 7, B, how blessed are his sons who followed him. What are the blessings of a righteous man who walks in integrity? Personal. Mararanasan mo yung pagpapala. Amen? Ikaw mismo. Sarap yata ng buhay na mamuhay na may peace of mind. Diba? May kapayapaan sa atin po mga buhay. Kita niyo po, dito po, it affects not just only for him, but also it affects to his family, to his children, to their children, to their grandchildren. Amen? Sabi roon, how blessed are his sons who followed him. Amen. Mapalad ang kanilang mga anak na susunod sa kanya. E paano naman kung hindi kayo sumunod?
Mapalad na nga kayo, may tatay kayong godly. May ama kayo, may magulang kayo na naglilingkod sa Panginoon. Blessing na po yun. Pero ang pagdaloy ng pagpapala, pwede maputol sa iyo. Tama? Pwedeng hanggang sa iyo lang. Kung hindi mo tutularan ang lakad na inilakad ng iyong matuwid na ama. Malinaw, di po ba? Yun po ang sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kasi po, nung inaaral ko ang Bible, ang dami mga man of God. Like for example, si Eli, si David, mga naglingkod sa larangan ng paglilingkod sa kanilang kapanahunan. Isa po nakakalungkot kay Eli. Yung kanyang mga anak, hindi sumunod sa yapak niya. Bukod sa hindi sumunod, namuhay pa ng karumal-dumal. Namuhay ng immoralidad. Nandiyan sipingan, yung mga manggagawa doon sa loob ng templo. Tama ba yun? Nandiyan kunin mo, kurakutin mo. Yung mga offering na ini-offer ng mga tao. Okay, itsura ng mga anak ni Eli na ito. Kasi kinukuha nila yung mga tapa, yung mga yung mga pagkain. Natakaw siguro, no? So, ano po ang mga blessings? Ang pagpapala ko. Family legacy. Amen? These are the blessings. Tandaan po natin. Darating ang araw, ang buhay ko, ang buhay mo, magiging kwento na lang. Tama? Kaya gusto ko po kayong hamunin hanggat buhay ka't malakas. Gandahan mo ang kwento ng buhay mo sa tulong at biyaya ng Diyos na po pwedeng gumabay sa iyo upang gumanda ang kwento ng buhay mo. Family legacy. Ako po, may papamana ko sa aking mga anak, sa aking mga apo. Maalala nila someday, merong Jesus Roque na nabuhay, namuhay, kasama nila. Mga alaala na lang, dati yun, realidad yun. Paano tayo? Iiwan natin ang mundo na ito. Pero, anong maaalala sa iyo ng mga tao? Anong maaalala sa iyo sa barangay? Sa community? Sa pamilya? Mag-iwan ng mga magagandang alaala para alalahanin pag wala ka na. Alalahanin bukas. Legacy. You cannot expect your household to obey that you are not obeying or observing. Amen? Hindi mo raw pwedeng pilitin ang iyong mga sambahayan
sumunod kung ikaw mismo hindi sumusunod. Amen? Dapat pangunahan po natin, lalo tigit sa mga tatay ng tahanan, yung tinatawag na paglilingkod sa Diyos. Ang Bibliang katuruan, it is all about the head of the family that initiates initiative para ang kanyang sambahayan turuan ng salita ng Diyos. Dalhin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Trabaho po natin yan. Biblical. Huwag natin iasa sa ating asawa. Ikaw na lalaki ang may gampanin niyan. Dalhin mo ang sambahayan mo na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga, children growing up in righteous environment develop strong moral character. Amen? Tignan nyo, no? Yung mga bata daw na lumalaki sa loob ng tahanan na mayroong righteous environment, it will develop for them to become strong. How about if ang bahay, ang tahanan, laging nag-aaway ang mag-asawa? Diba? Having an unhealthy relationship between husband and wife. Sino apektado? Nakatingin lang ang mga bata. Nakamasid lang yan. Pero may nade-develop sa puso niya. Habang nakikinig sila sa bulyawan ng kanilang mga ama, ng magulang nila, nadudurog ang puso ng mga bata. Lumiliit at tingin niya sa sarili niya. Pumapangit ang tingin niya sa mundo. Isang maliit na mundo, pamilya, tahanan, iniikutan natin. Pero sa tahanan na yan, nade-develop ang ugali ng mga bata. Amen? Paglaki niya, malamang-lamang, gagayahin ka. Yung iba sa kanila, napapariwara ang buhay. Hindi maramdaman ang pagmamahal sa loob ng tahanan. Hindi makita sa mga magulang pagmamahalan. Family legacy. Pangalawa, community respect. Righteous living earn respect from family, from neighbor, and your community. Hindi mo na kailangan ipangalandakan o ipagsabi sa mga tao, irespeto mo ako. Galang mo ako. Magmano ka sa akin. Ang respeto at paggalang, lagi mo sinasabi sa inyo ito, usap na inilalapat ng mga tao sa iyong kapaligiran. Kapag nakita ka na ikaw ay nabubuhay, namumuhay ng karespeto. Amen? Community respect from your family, from your neighbor, from your community.
Kaya magugulat kayo, merong pastor na lagi nagpapabarangay, pinapabarangay. Kasi, tao itong pastor. Bakit walang respect sa hindi nire-respeto? Di ba? Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay in a righteous living. Kung nabubuhay ka sa matuwid na pamumuhay, hindi ka gaganunin ng mga tao. Are you with me? Tingnan natin. Nire-respeto ba kayo ng inyong mga anak? Hello? Nalala ko lang yung kasabihan. The way you treat your children when they are young is the way they treat you when you become old. Hello? Respect from your children. Kaya ka hindi i-respeto dahil may nakikita sa iyo. Negative. Amen? Kaya ka nire-respeto dahil nakita sa iyo mga positibong mga bagay. Hello? Di ba tayo mga magulang, ang hirap yata makarinig ng masakit na salita? Lalo na yung action. Action at saka yung words. Part of their unrespectful. Amen? At yung sumunod, inner peace. It is a sense of calm and contentment that comes from living with God in alignment to God's purpose. Inner peace. Ang sarap-sarap mabuhay na mayroong peace of mind. At hindi mo mararanasan ang peace of mind kung unhealthy ang iyong relationship sa iyong sarili. Hello? Hindi mo mararanasan ang peace of mind kung meron kang unhealthy relationship with your family. Are you with me? Amen. Hindi mo mararanasan ang kapayapaan ng kaisipan if you have an unhealthy relationship with your neighbor, with your community, yung may kaaway ka, yung meron kang niloloko, yung meron kang nilalamangan. Hello? Yung meron kang tao na pinapakialaman na hindi mo dapat pakialaman. Hello? Are you with me? Kasi pagka ikaw man of God, kahit gusto na ng tao na magpakialam sa iyo, natatawa yung puntos ko. Magpakialam sa iyo, hindi mo pakikialaman eh. Tama? Kasi nga, bunsod ng iyong pagkatakot sa Panginoon. Palapakan natin ang Lord. So, these are the blessings of righteous living. It affects to your children. Amen? It affects to your personal life. It affects to your family. It affects to your children. And I believe it affects also to your grandchildren. Amen? It affects to your genealogy. Amen? So, sabi nga po ng Psalms 125, verse 12 to 13, ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran, ang buhay nila palaging sasagana. Mga anak nila'y magmamana sa lupa. Amen.
there is an inheritance. Not just only spiritual, but also physical, material, may papamana po natin sa ating pong mga anak. Pag tayo po ay namuhay in a righteous living, package deal, ang ipaparanas sa atin ng ating Panginoong Diyos. Wholeness, all aspects of our life. Because the Lord our God, our Abba Father, our Daddy, is concerned in all aspects of our life. Amen. Glory to God. Kayo ba tayo lahat? This is a very, very big challenge. Sabi nga po ng Bible, kung kayo mga ama, pag humingi ba ng tinapay ang inyong anak, binibigay niyo ba ng bato? Kung kayo mga ama, ibinibigay ninyo ang the best para sa inyong mga anak. Ang mabuting balita, sabi ng Bible, ang ating Ama sa langit ay ibinibigay niya at kaya niyang ibigay yung pinaka-the best para sa ating mga anak. Tayo po mga ama, gustuhin man natin na ibigay ang pinaka-the best sa ating mga anak, meron pa rin po tayong limitasyon. May kakulangan. Meron mga bagay na hindi natin magawa. Aminin natin ang mga katotohanan, mga kapatid. Bilang mga ama ng tahanan, may mga loopholes pa rin po tayo. Huwag po natin sipati na tayo ay perfecto na. There are something wrong pa rin na dapat po natin ipakayo sa ating Ama sa langit. Amen? So, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali. Pero huwag po natin lagi tignan ang mga pagkakamali. Tingnan din po natin ang mga magagandang bagay. At kung ikaw naman, Ama, na nagkakamali, ito yung mga panahon na isurrender kay Lord ang mga kamalian natin. Ipaayos natin sa Panginoon ating mga buhay at ang ating pamilya, ang ating sambahayan. Awit po tayo sa Panginoon. Pwede ba pakitaas po ang mga kamay ng mga ama ng tahanan? At habang nakataas ang iyong mga kamay, saan ka kinakausap ng Panginoon? Sa mensahe na atin pong narinig. The Bible says, kung ang isang ama ay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Hindi ko alam. Only God knows. Sino ka o ano ka sa harapan ng iyong pamilya, ng iyong mga anak. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam at ang iyong pamilya. If there is something wrong, our Abba Father is there. Aalalayan ka niya. Tutulungan ka niya.
Because the Lord our God is a restorer God. Kung ikaw naman ay nakakaranas ng unhealthy relationship with your partner in life, just talk with our Abba Father. Usapin mo ang ating Ama sa Langit na nakatunghay sa iyo, nakatingin sa iyo. Alam niya ang problemang dinadanas mo. At walang bagay na imposible sa Kanya. Gano'n man ka-imposible, magtiwala ka. Kaya niya gumawa ng himala sa buhay mo. Hallelujah. Sa mga anak na naririto, wala ang inyong ama. Hindi ko alam kung anong uri ng buhay meron ng inyong ama. Gusto ko kayong amunin personal. Kung ang inyong ama ay namumuhay in a wicked way of life, huwag niyong gagayahin. Huwag niyong sundan. Kung nakita niyo ang inyong ama ay namumuhay in a righteous way of living, follow them. Follow him. Sundan ninyo ang pananampalatayang meron siya. Meron po sa atin, ikaw na ang tumatayong ama at ina ng tahanan. Purihin ang Panginoon dahil kinaya mo. Bakit mo naman kinakaya? Dahil merong Ama sa langit na umaagapay sa iyo. Tumutulong sa iyo. Kaya nakakaya mo. Kapalad ang mga bata, kabataan, na merong mga ama na buhay, na nag-surrender na kanilang mga sarili sa Panginoon. At ang higit sa lahat, meron tayong Ama sa langit na patuloy na nakauna na kanya mapagpalang kamay para sa iyo at para sa atin. Gusto niya iparamdam ang yakap niya sa iyo. Hindi nagkataon na narinig mo ang mga aral. May mensahe ang Diyos. God is always concerned and He is fully concerned in every aspect of our life. Pwede wala mo ng musika. Umigit po tayo sa presensya ng Panginoon. Ikaw at ang Diyos ang mag-usap. Mag-concentrate po tayo sa Kanya pong presensya. The Lord, our God, is in our midst. He is an omnipresent God.
an omnipotent God. The Lord our God is beside you. Sinlapit po siya ng isang taus-pusong pananalangin. Buksan mo ang puso mo sa Kanya. Buksan mo ang iyong mga labi to commune with Him, communicate with Him, so talk with Him. Nakikinig siya at handa siyang tumugon at may kakayanan siyang tumugon. Ano man ang desire ng puso mo, ano man ang mga prayer request mo, hindi natin kayang sukatin ang kanyang kakayanan. Come on, church. Open your heart. Open your mouth in the very presence of God. Ikaw ang makipag-usap sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, our Father. Our Father in heaven. Thank you for your concern, for your care, for your love. In spite, Father God, may mga loopholes kami. May mga kamalian kami. May mga pagkukulang din po kami. Naamin po namin. We are not a perfect father in our family. We are not a perfect husband in our family. Tawad po sa mga pagkukulang namin, mga kamalian namin. Ang aming panalangin, baguhin mo po kami. Ayusin mo po ang buhay namin personal. Ayusin mo po ang pamilya namin. Ayusin mo po ang mga anak namin. Ang mga apo namin. Ikaw lamang ang aming po matatawagan. Na matatawagan na may kakayanan. May kapangyarihan. Na tumugon. At magpakita ng mga dakilang bagay sa amin. Palain mo kami lahat. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mga ama ng tahanan na aabutin ang aral na ito. Ang bawat pamilya, lalo tigit Panginoon ang mga pamilya na wasak. Pamilya na sila. Pamilya na hindi magandang relasyon sa isa't isa. Abutin mo po sila. Salamat po sa araw na ito, sa buwan na ito, na kung saan ay aming inaalala, Panginoon, ang araw ng mga dakilang ama ng bawat tahanan. Ama ng mga paglilingkuran, Panginoon, ang aming panalangin, ikaw na aming ama, ang pumatnubay sa amin, gumabay sa amin, sa bawat yugto ng aming mga buhay. Bless Agape Love Family Community Church. Bless every family sa Agape Love Family Community Church. Bless mo po, Panginoon, ang aming barangay, Barangay 176B, sa pangunguna ng Ama ng aming barangay, Kapitan Sammy Reyes. Pagpalain mo po kami lahat. Sa iyo lamang kami tatawag. Sa iyo lamang kami lalapit. Sa iyo lamang kami magtitiwala. At dahil diyan naniniwala po kami, ikaw ay gagawa at kikilos na makapangyarihan. Una sa buhay namin,
pamilya na meron po kami sa iglesia ito at sa bawat isa, kung saan mo pa kami dadako, Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.